Kayo ang gumagawa. Kayo ang backbone ng commissioner. Dadalhin nyo sa kanila. Sino nag-uutos sa inyo sa commissioner na huwag mag-compute sa loob ng 7 taon? Na sinisingil ng Meralco sa atin na 14.97%, whereas those are the computation that according sa Philippine Stock Exchange ay napakababa. 6%, 7%. Ito ang dapat na sinisingil sa atin ng Meralco. Hindi dapat 14.97%. So ngayon, 8% nawawala sa taon-taon sa ating mga kababayan. Lalo't higit nung panahon ng pandemic na kung saan ang ating mga kababayan ikinulong sa mga tahanan. Pambili ng gamot, hindi na binili ng gamot, mamamatay ang anak. Hindi may palibing. Bakit? Nagbayad ng kuryente. Binayad sa ataol. Alam niyo ba ang ginawa niyo, mga kapatid? Ito is economic sabotage. You kept the cost of the electricity so high that investors, foreign investors, ran away from us, going to Indonesia, going to Thailand, going to Malaysia, because the cost of electricity there is so low. Dito, ang taas. This is a unilateral decision that you have done. And this will cause you betrayal of public trust. Lahat ng involved sa non-computation of the WACC must be held responsible. I'm sorry to say this. Mag-resign na po kayo. Problems that we have here in the Philippines in terms of energy supply, in terms of energy costs, are one of the biggest obstacles when we talk to potential investors to come to the Philippines. Isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamahal na singil sa kuryente. Lalo pa itong nagmamahal sa mga panahong mataas ang demand gaya ngayong tag-init. Hindi rin kasi sigurado kung hanggang kailan tatagal ang mga pinagkukunan ng enerhiya. Ang San Miguel Corporation may solusyon. Kanina, inilunsad nito ang Battery Energy Storage System o BESS Network. Talagang power bank. Talagang power bank to. Tila isang napakalaking power bank itong BESS Network. Sasaluhin ito ang sobrang kuryente mula sa mga planta. Tapos, maaaring muling i-release ng power bank na ito yung naipong kuryente kapag tumaas ang demand. Ibig sabihin, mas mababa ang tsansa na magkulang ang supply at sumipa ang presyo. This technology represents major step towards meeting our country's socio-economic goal sustainably. Ang kabuuang kapasidad ng BESS network sa buong bansa aabot daw sa 1,000 megawatts pagsapit ng Disyembre. Higit ito sa kayang ibigay ng ilang pangunahing dam sa Luzon. Dahil dito, hinihikayat din ng San Miguel ang iba pang power player na magtayo ng kanilang BESS network para raw umabot sa 5,000 megawatt ang maipoproduce nila. Once 5,000 megawatt is going, ang laking tipid niyan. Baka 3 piso per kilowatt hour ang baba niyan. Ang subsidiary ng SMC na San Miguel Global Power ang namamahala sa BESS network. Ito ang unang ganitong klaseng facility sa bansa at isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Makatutulong din daw ito sa kalikasan dahil wala raw itong carbon emissions, waste at noise pollution. Malaking bagay din daw ito sa mga hamong kinakaharap ng renewable energy sources gaya ng solar at wind power. Si Pangulong Marcos naman nangako sa San Miguel at iba pang power player na susuportahan ang mga ganitong proyekto. We will continue to be a partner with you, the government, and the Filipino people as the